Habang natutulog si Haring Fernando, siya ay nanaginip ng masama. Napanaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan na di umano'y pinaslang at hinulog sa malalim na balon. Tumamlay at hindi makatulog si Haring Fernando. Hindi ka naman kumain, baka magkasakit ka. Dahil sa kakaisip ay nagkasakit si Haring Fernando. Lahat ng manggagamot sa kaharian ay walang nagawa. Isang medikong paham ang nagsabi na tanging ang awit ng Ibong Adarna ang makakalunas sa sakit ng hari. Dumadapong Adarna sa puno ng Pedras Platas tuwing gabi. Doon ito natutulog. Inutusan ni Haring Fernando si Don Pedro para huliin ang Ibong Adarna. Sige po, ama. Agad na umalis si Don Pedro. Malaking hirap ang dinanas niya hanggang nang sa ikatlong buwan ng paghahanap ay natagpuan niya ang landas paakyat ng bundok Tabor, ngunit hindi nakayanan ng kabayo niya ang paglalakbay. Tisk, bakit ngayon lang ito namatay? Gayunman ay natagpuan niya ang Piedras Platas bago dumilim. Kumikinang na tila diamante ang mga dahon na punong ito. Kamangha-mangha! Magpahinga muna ako. Nakatulog ang prinsipe dala ng pagod sa mahabang paglalakbay. Hindi niya namalayan ang pagdapo ng Ibong Adarna sa puno bandang hating gabi. Hindi rin niya nakita ang 7 beses na pagpapalit ng balahibo nito sa bawat pag-awit. Bago natulog ay dumumi ang Ibong Adarna. Pumatak sa ulo ni Don Pedro ang ipot ng mahiwagang ibon. Naging bato agad si Don Pedro. Samantala, patuloy na nanghihina si Haring Fernando. Dumagdag pa ang pag-aalala sa panganay na anak na hindi na nakabalik. Hanapin mo ang kapatid mo at huliin mo ang Ibong Adarna. Opo, aking ama. Inabot ng 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego. Namatay rin ang kabayo niya dahil sa pagod, pero natuwa siya dahil Sigurado ako, yan ang puno ng Pedras Platas. Kakaiba at kumikinang. tiniyak ng prinsipe na gising pa siya pagdating ng ibon, kaya nasaksihan niya ang pagpapalit nito ng kulay at balahibo sa pag-awit. Pero sa lamyos ng awit ng ibon ay nakatulog siya, kaya sinapit din ang kapalaran ni Don Diego. Lumipas ang 3 taon, lalong lumubha si Haring Fernando. Ama, kailangan gumaling kayo, kaya payagan ninyo akong hanapin ng Ibong Adarna at ang aking mga kapatid. Ayaw sanang payagan ng hari si Don Juan, pero nang maisip na baka magtana nito ay binigyan ng bendisyon. Pangako po, babalik ako. Ang baon ni Don Juan ay 5 pirasong tinapay. Kinain niya ang isa niyon kada 1 buwan. Ka-4 na buwan nang marating ni Don Juan ang bahagi ng bundok Tabor. Isang matandang leproso ang nakita niya roon. Humingi ito ng limos, kaya ibinigay niya ang huli niyang tinapay. Salamat, napakabuti mo. Itinanong ng leproso kung bakit siya napadpad doon. Sinabi naman ni Don Juan ang pakay at itinuro ng leproso kung nasaan ang Piedras Platas. Huwag kang masilaw sa kinang ng puno. Tumingin ka sa ibaba ng burol at makikita mo ang isang dampa. May ermitanyo doon na makakatulong sa iyo. Malayo ang nilakbay mo. Tiyak na gutom ka. Iyan po ay ibinigay ko po sa iyo po. Sinunod ni Don Juan ang payo ng matandang leproso. Wari namang hinihintay na siya ng ermitanyo. Ipinaghanda siya nito ng pagkain.
ibon, tiyak maaatukin ka sa lamsyon ng awit nito. Kaya kunin mo ang labaha at pitong tayak na ito. Tuwing aawit ang ibon, sugatan mo ang iyong palad at tigaan ng dalo. Sinabi din ng ermitanyo na bago matulog ay dudumi ang ibon. Tiyakin daw niyang maiwasan ng ipot nito upang hindi siya maging bato. Ang gintong sintas na ito ang itanggali mo sa mga bibig ng ibon. Matyagang hinintay ni Don Juan ang hating gabi. Hindi siya nainip at dumapo ang ibong Adarna sa Piedras Platas. Napakagandang ibon, wala siyang katulad. Agad sinugatan ni Don Juan ang kanyang palad at pinigaan ng dayab nang umawit at magpalit ng kulay at balahibo ang mahiwagang Aray, ibon. ang hapdi. Dahil sa kirot ay gising na gising ang diwa ni Don Juan. Naiwasan niya ang ipot ng ibon. Naakyat niya ang puno ng natutulog na ito. Dahil sa tiyaga, nagtagumpay ang bunsong kapatid na si Don Juan.